Hallelujah, 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 Hallelujah. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa, si Kristo na anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang, pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, isang dalaga. Siya rin po ay patrona ng Timog Amerika at ikalawang patrona ng ating bansang Pilipinas. Ayon po sa kasaysayan,
Malarosas ang kagandahan ng muka ni Santa Rosa at ang kutis niya ay singningning ng asukal. Kaya kasing ganda rin nito ang kaniyang kalooban. Hindi niya ginamit ang kaniyang kagandahan para parangalan ang kaniyang sarili. Bata pa lamang, si Santa Rosa ay kakaibang kakayahan na ang kaniyang ipinamalas. Marunong siyang magtiis ng anumang matinding hirap at sakit ng kalooban at katawan. Sa lahat ng ito, Panginoon ang kaagapay ni Santa Rosa sapagkat ang paghihirap ni Jesus ang tangi niyang inspirasyon. Si Santa Rosa ay masunuring anak at noong magdadalaga na siya, ay lalong lumutang ang kaniyang angking kagandahan. Kaya't kung hindi ninyo maitatanong, napakarami ang sa kanya ay naakit. Sa kabila po ng mga papuri na kaniyang natanggap, tinalikdan niya ang pang-aakit ng kamunduhan at upang tigilan siya ng napakarami niyang manliligaw, kaniyang pinagaspang ang kaniyang mukha't kamay at ginupit ang kaniyang mahabang buhok. Mahirap talikuran ang kamunduhan, ngunit nagawa ito ni Santa Rosa de Lima dahil sa kagandahan ng kaniyang puso at kalooban. Itinalaga niya ang kaniyang sarili upang paglingkuran si Jesus Nazareno. Mas pinili niya ang Diyos kaysa sa komportableng buhay. Kaya naman ngayon, kinikilala natin hindi lamang ang kagandahan ng kaniyang pisikal na anyo, kung hindi pinakamahalaga ang kagandahan ng kaniyang puso. Kaya masasabi natin na marubdob o malalim ang kaniyang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya akmang-akma po ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Kagaya ni Santa Rosa de Lima, nais ng Diyos ang bawat isa sa atin maging totoo sa ating paglilingkod. Maging puro at malinis din ang ating intensyon sa araw-araw ng ating buhay. Nais ng Diyos na ang ating mga hangarin at motibasyon ay palaging mabuti at higit sa lahat, inaasahan niya sa atin na huwag pakitang tao lamang ang ating kilos, gawa at paglilingkod. Kaya naman, kung inyong narinig mabuti, nagbabala si Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo na gawin at sundin ang mga itinuturo ng mga eskriba at pariseyo. Ngunit huwag tularan ang kanilang mga gawain. Bakit po? Sapagkat gumagawa lang ng mga ritual ng Judaismo ang mga eskriba at pariseyo upang iangat ang kanilang mga pansariling karangalan at kapurihan. Ginagawa nila ito upang magpasikat sa publiko dahil ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mataas at hindi pwedeng magkamali, lalong-lalo na kung pinag-uusapan ang batas ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan
na ang respeto ay kusang ibinibigay. Hindi po natin yan pwedeng ipagpilitan sa ibang tao. Dahil ang respeto, bunga ng ating sinseridad at mabuting pakikipagkapwa-tao. Kung taglay natin sa ating puso ang mabuting pag-uugali at magandang kalooban, kagaya ni Santa Rosa de Lima, mangunguna dapat tayo sa mga gawaing pagpapakumbaba at pagpaparaya. Kaya huwag nating kakalimutan na habang pinipilit natin ang ating mga sarili sa katanyagan at karangyaan, lalo namang ipagkakait ito sa atin. Habang itinataas natin ang ating mga sarili, lalo tayong ipapaba ng pagkakataon. Dahil ang tunay nating karangalan wala sa ating mga sarili, kung hindi ang ating karangalan at kapurihan, walang iba kung hindi ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang itinataas ay ibinababa, at ang ibinababa ay itinataas. Gaya ni Santa Rosa de Lima, ibinaba niya ang kaniyang sarili at ngayon itinaas siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.